Hi mga ka-tips! Welcome back sa Print Tips. At ayan, so shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng ating followers sa TikTok, sa YouTube at sa Facebook. So maraming salamat po sa inyong suporta at dahil po dyan, magkakaroon po muli tayo ng isang video tutorial regarding naman po sa numbering ng mga tickets. Lalong-lalo na sa mga raffle tickets, yung mga control numbers nito para hindi na po tayo mag-type pa isa-isa. Ayan, mga ka-tips, meron po ditong 4 na programs na kakailanganin po natin para magawa po natin yung number sequencing. Okay? So, ito po nilista ko sila sa ating notepad. Kailangan po natin ng Excel, kailangan po natin ng Notepad, Photoshop, at saka yung Adobe Bridge. Okay? So, apat po na yan ay kailangan po nating gamitin para ma-achieve po natin yung gusto nating ma-achieve na number sequencing o yung automatic na numbering. First step mga ka-tips, kailangan nating buksan yung ating Excel. Ayan. So type natin Excel. Ayan, so dito po sa Excel, bagong sheet lang po yung gagamitin po natin. So assume lang po natin na yung ticket po natin ay 50 piraso. Okay? Masyado na po kasing madami pag 1,000 yung isa-sample po natin. So, first step na kailangan natin gawin ay lagyan natin ito ng word na ticket. Ayan. So, and after po nyan, ito pong buong column po na to ay papalitan po natin yung format. Gagawin po natin siyang text. Ayan. And then, since 50 po yung ticket po natin, lalagay po natin dito 1, 2, sabihin natin 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Okay. So, tatlong 0 and then 1. And then, gawin natin 50. So, ito, highlight natin dalawa. Then, pagsusunurin na po natin hanggang sa 50. Okay. So, meron na po tayo ditong numbers. So, yan po yung first step. Second step, buksan po natin yung ating notepad. So, notepad. And then dito po, ika-copy po natin lahat ng ito. Control-C or copy. And then paste natin dito sa Excel. Ay, sa Notepad. Ayan. So, ito po yung Notepad po natin. So, may ticket po sa harapan. Importante po yan sa pinakaunahan. And then, save po natin siya na ang name sa desktop lang din ay ticket. Yan. So, save. So, yan po yung first and second step. Okay, after po nun, na meron na po kayong file, ito yung ticket file po natin, na sinave po natin kanina. So, make sure na meron na po kayong ticket. Okay? So, yung ticket po ninyo, ito, nag-download lang po ako ng sample. So, make sure na JPEG file na po siya. So, image na po yung ticket po ninyo. So, sample lang naman po ito. So, ganito po yan. Open po natin yung ating Photoshop. Ayan. Then, open po natin yung ating ticket. So, make sure na naka-JPEG na yan. Kunwari yan yung ticket nyo. No? Sige. So, para magmukha talaga siyang ticket, crop ko lang dun sa size mismo nung ticket. Yan. Kasi na-download ko lang to as sample. Okay. So, kunwari yan po yung ticket ninyo. Okay. So, lalagyan nyo to ng control number. So, pwedeng multiple control numbers naman yan. So, pwede pong maglagay tayo dito ng number. Sobrang laki naman yan. Okay, palitan natin. Lagay natin dito 0001. Yan. So, yan kunwari yung ticket number natin. Okay. Okay, lagay natin siya dito. And maglagay din tayo dito sa part na to na nakatayo. Then, palitan lang natin yung kulay. Gawin natin siyang orange. Ayan. Okay mga ka-tips, nakaset na yung ating mga number location. So ngayon, kailangan na lang natin automatically palitan yung mga numbers po na yan. Dun sa number ng tickets na meron po tayo. So unang gagawin po natin, i-click po natin yung layer. So dalawa po yan. And then, image, variables, and define. So once okay na po yan, makikita nyo po dyan yung dalawang layer po natin na numbers. So, unahin po natin yung walang copy. Check yung text replacement. At dito ilalagay ninyo yung file name ng inyong notepad file kanina. So, once may asterisk na ibig sabihin okay na siya. And then, lipat tayo dun sa copy.
i-check nyo ulit and then click nyo po ito and then ticket. Yan. So, nakalink siya dun sa unang variable kanina. So, once okay na po yan, nakaset na, i-next po natin. And dito naman, ang gagawin natin, i-import natin dito yung notepad file. Okay? So, select file, and then puntahan natin yung ticket. Yan. And then, okay. So, once okay na po yan, ang gagawin naman po natin ay i-download natin or kunin natin yung mga numbers na doon. So, i-click natin to. So, lalabas doon 51. Diba? Hanggang 50. So, 51 kasi may ticket yon. So, pagkatapos niyan, click okay na lang siya. Okay, so naiset na po natin yung mga variables. Ngayon, ready na po tayo mag-save ng mga files na meron na pong numbering. No? So, hindi mo na kailangang magpagod pa. So, ngayon, gagawin natin, click po natin yung file. Hanapin po natin dyan yung export. Yan, export. And then, ito, i-click nyo tong datasets as files. Okay, click. And then, select tayo ng folder. Sa desktop lang din tayo mag-create. Lagyan natin dito, ticket numbering. Okay. Then, select folder. Select folder. And then, gagawin po natin dito ay okay lang. And then, mag-start na po siyang mag-numbering. Yan. So, ito na siya. Iisa-isahin niya na pong isa-save yung files na merong numbering ng 1 to 50. Okay? So, antay lang po natin siyang matapos. So, kung 1,000 yung inyong ticket, 1,000 din yung ilalagay nyo sa Excel. Okay? Kung 10,000, ganun din. Okay yan, tapos na siya. So, i-check natin. Okay mga katip, so since okay na yun, tapos na yung ating pagna-numbering, kanina yung ginawa natin, puntahan naman natin yung folder kung saan nangyari yung ating, na-save natin yung ating mga files or kung saan natin in-export yung mga may number na files. So ito po yung ticket numbering folder. Open po natin and then nakita po ninyo lahat po yan ay Photoshop file. Ayan. So natatakpan ko. No? So ito po sila. Ngayon i-check natin kung tumama po yung numbering. So hanggang 50 lang po tayo. Ito disregard nyo po yung 51. Okay? So number 50, check natin. Random tayo sa number 2. Ayan. So number 2 na siya. And then check ulit natin yung number. Ito, try natin number 12. Ayan. So number 12. Ticket number 50. Ayan, check natin. Ayan. So, ticket number 50 na siya. Ibig sabihin, successful po yung ating ginawa. So, ngayon punta naman tayo sa may Adobe Bridge. So, bakit tayo gagamit ng Adobe Bridge? Kasi, lahat po to ay Photoshop file. So, pagka, for example, 10,000 yung ticket mo, mahirap po ito i-print at iayos dun sa ating pagpiprintan na papel. So, kailangan, sa tulong Adobe Bridge, mas magiging madali yung ating pagpiprint ng tickets. Ayan. So, ngayon mga katips, kailangan nating buksan naman yung Adobe Bridge. Ito na yung last na program na gagamitin natin. So, Adobe. Yan, nandito lang yan sa unahan. So, Adobe Bridge. Yan. Open natin. So, ito gagamitin natin para hindi na tayo mahirapan na mag-print or mag-layout ng ating mga tickets bago natin siya i-print. So, make sure na kayo po ay nandito sa may output. And then, gagawin po natin ay i-drag po natin lahat ng ito dito sa ating canvas or sa ating papel. Yan. So, 51 files, nabasa niya. And then, antayin lang po natin siyang may-import or may-import dun sa ating Adobe Bridge. Okay, so imported na po yung ating mga files. So, tingnan nyo dito, 13 pages siya. So, ang gagawin natin dito ay pipiliin natin dito yung okay, i-click natin yung rotate thumbnail for best fit. Ayan, so nakita ninyo nagro-rotate siya. And then, pipiliin natin dito sa may grid and margins. Ito, piliin na pala natin dito yung maximum size bago tayo pumunta sa grids and margins. Ano? So, punta muna tayo sa document. And then, ito, sa may custom sa taas, pipiliin natin yung maximum size.
Ayan. And then, rotate thumbnail for best fit. Ayan. And then, punta naman tayo sa may grid and margin. So, dito naman sa grids and margin, so nakikita nyo yung file natin is 50 plus, ano. So, gusto natin na yung isang ticket natin ay may ayos natin siya dito sa A4 size na papel. Sabihin natin, gusto natin ay 8 ticket yung nadyan. So, dito naman sa grids and margins, yun maaayos. So, yung columns natin, papalitan natin ng 4. And then, yung rows natin ay 2. Ayan. So, kung check nyo ibang mga pages, so, 7 pages na lang yan, ano. Yan. So, ang mangyayari niyan, ayan. So, sa loob ng A4 na papel, ay magkakaroon po ng 8 tickets. So, pwede nyo ring palitan to. Kung gusto niyo na mas ma-maximize po ninyo yung space, i-adjust nyo lang po yan. Yung mga cell spacing, cell size, ayan. Okay? So, yan ang pinaka maayos na ano niya. So, yung mga numberings na dyan na po yan. Okay? So, naging 7 pages na lang po yan. So, ang gagawin na lang po natin dito ay export natin yung PDF file. So, ang gagawin natin, i-click lang natin itong export PDF. Yan, export natin and then save natin dun sa ating folder na ticket numbering. For, nasa natin, ticket printing. Save. Yan, so sinisave niya na. So, yan po maganda. So, 4 na programs po yung ginamit natin. Excel para sa numbering and then ikakopy mo yon papunta sa may ito na siya, papunta sa may notepad. Yan. Okay. Ito na yung ating file. So, sample lang naman ito. Yan. So, ito yung ating file. Pansin po ninyo. Yan. So, may mga numberings na po dyan. So, try natin siyang i-rotate. Page display. Paano po ito i-rotate? Again, rotate view. Clockwise. Yan. So, ito po, 8 ticket sa isang file. So, kung gusto nyo magkaroon ng border yan, magagawa ninyo yan sa, pwedeng hindi na, no? Yan na yung mismong guide ng inyong ikakat. So, hanggang dito. So, hindi na po tayo mahirapan. So, kung gusto ninyo na, makita niyo yung cut lines yan, pwede nyo lagyan ng border yung pinaka-ticket ninyo bago nyo siya i-sequence or lagyan ng numbering na ganito. So, hanggang 50. Ayan. So, 1, 2, 3. Dalawa yung 1. Okay lang yan. So, ito yung 50, 49, 48. So, kompleto po siya. Ayan. So, kung may natutunan po kayo mga ka-tips, ay please subscribe sa ating YouTube channel and sa ating TikTok account. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Hopefully, may natutunan po kayo ngayon. So, medyo kinat-cut ko po yung video para mas mabilis po natin siyang maintindihan. So, step by step po siya. So, please, mag-like po kayo at saka mag-comment. Tapos, subscribe na rin kayo mga ka-tips para sa mas marami pa pong mga tutorials. Actually, pwede kayong mag-request ng tutorial sa akin. Sabihin nyo lang. Okay? So, hanggang sa muli mga ka-tips. Salamat!